Isa na namang umaga sa Madrid at abala ang mga tao sa kani-kanilang araw-araw na buhay. Si Sergio na isang salesman ay may kausap na client sa phone para ialok ang mga bagong produkto niya. Si Israel na isang palaboy ay pinalalayas na naman ng mga pulis dahil natutulog siya sa kalsada. Si Trini na may gambling addiction ay nakikiusap sa grocer na isama muna sa utang ang mga binili niya today. At si Elena na isang dalaga ay masayang kinukwento sa kaibigan niya sa phone ang date na pupuntahan niya kasama ang lalaking nakilala niya online. Pero nang malubat ang phone ni Elena ay pumasok siya sa isang bar para magkape at magtanong kung may charger si Sacher na empleyado doon. Kasunod niya ay isang may sakit na lalaki na inuubo at nagmamadaling pumasok sa banyo na ikinainis ng may-ari na si Amparo dahil palaging ginagamit ang banyo ng bar niya nang walang binibili. Biglang pumasok din si Israel dahil alam niyang papakainin siya ni Amparo ng libre at ang malakas at walang tigil niyang pag-quote ng Bible ay nakakainis sa lahat kasama ang isang bank clerk na Manny Pin, isang street cleaner, at ang dating pulis na si Andres, pero hindi ito iniinda ni Nacho dahil naka-headphones siya. Mag-like at subscribe para updated ka palagi. Dumating din sina Sergio at Trini at handa si Trini na gastusin ang lahat ng natitira niyang pera sa slot machine ng bar. Nang magsawa sa kakahintay ng almusal ang bank clerk ay nagdesisyon siyang lumabas na lang pero paglabas pa lang niya ay agad siyang binaril kaya nagtakbuhan ang mga tao sa kalsada at nagpanik ang lahat sa loob ng bar. Habang si Nacho ay huling nakaintindi ng nangyayari dahil hindi niya narinig ang putok ng baril. Walang signal sa loob ng bar kaya hindi sila makatawag ng pulis at nagdesisyon ang street cleaner na lumabas para tingnan ang nangyari pero habang chine-check niya ang bank clerk ay binaril din siya. Habang ang iba ay nagsisigawan at nagtatago sa sahig ay tumatawa pa si Israel at tuloy-tuloy sa pag-quote ng Bible. Gusto na sana niyang umalis dahil may simba siya today pero napilit siya ni Amparo na manatili kapalit ng mas maraming pagkain at pangakong kakausapin niya ang pari later. Maingat na inabot ni Trini ang remote at binuksan ang TV pero habang nagpapalit sila ng channel ay napansin nilang sobrang kakaiba dahil walang kahit anong balita tungkol sa 2 taong binaril sa gitna ng Madrid. Lalo itong naging kainahinala nang tumingin si Trini sa labas at makita niyang wala na ang mga katawan at kahit patak ng dugo ay wala ring natira. Hindi nila maintindihan kung bakit may kumuha sa mga bangkay pero hindi man lang sila sinilip kaya nagpalipas na lang sila ng oras sa panonood ng TV at kwentuhan habang naghihintay ng tulong. Nagsimulang mag-isip si Sacher ng kung ano-anong theory tulad ng baka panaginip lang ito o dinukot sila ng aliens o mismong gobyerno ang may gawa hanggang sa sampalan siya ni Amparo para matauhan. Sa kanila pinag-usapan ang mga facts at naisip ni Elena na baka may koneksyon ang 2 lalaking napatay pero parang imposible dahil magkaiba sila ng buhay bilang street cleaner at bank clerk. Habang si Sergio naman ay nakaisip ng mas delikadong idea na baka hindi criminal ang bumaril kundi ang mismong pulis na maaaring nakatanggap ng tip na may importanteng criminal sa loob ng bar pero hindi nila alam kung sino kaya binabaril nila ang kahit sinong lalabas. Posibleng sobrang delikado ang taong hinahanap nila tulad ng isang terrorist na may dalang bomba kaya hindi nila pwedeng hayaang makalabas, kaya rin siguro in-evacuate ang lugar at bakit hindi basta-basta pinapasok ng mga pulis ang bar, at habang pinag-uusapan ang theory na ito ay napansin nilang itinatago ni Nacho ang bag niya dahil baka magduda ang lahat, pero nahuli rin siya agad. Pinigilan ni Sergio at Andres si Nacho habang kinuha ni Sacher ang bag niya pero hindi siya naglakas loob na buksan ito kaya si Amparo na mismo ang kumuha at nagbukas at doon nila nakita na puro damit lang at isang hard disk ang laman. Ipinilit ni Nacho na puro work files lang daw iyon pero habang nagtatalo pa sila kung ano ang gagawin ay biglang kinuha ni Elena ang hard disk. Inihagis ito sa sahig at paulit-ulit niyang inapakan hanggang masira sa kanya sinabihan ang lahat na parang mga bata dahil sobra silang nahuhumaling sa mga walang kwentang theory. Pero nagalit si Nacho dahil tinuring siyang kainahinala dahil lang sa balbas niya at dahil hindi niya agad narinig ang putok ng baril kaya itinuro niya naman ang malita ni Sergio at sinabing baka iyon din ay may tinatago. Kinuha ni Amparo ang malita pero pilit itong inaagaw ni Sergio kaya nakialam si Sacher para ipagtanggol ang amo niya at sa gitna ng gulo ay nasuntok ni Sergio si Sacher. Dahil sa gulat ay naglabas ng baril si Andres para patigilin ang lahat at sa sobrang gulat ng grupo ay sinamantala ito ni Israel para nakawin ang malita. Matapos muling mag-quote ng Bible ay binuksan niya ito at doon lumabas na puro ling-iri pala ang laman na siyang produkto na binibenta ni Sergio. Bigla namang may kakaibang tunog na nagmula sa banyo at sa kanila naalala ang may sakit na lalaki. Dahil nakalak ang pinto ay binaril ito ni Andres para mabuksan at nadatnan nila ang lalaki na nakayuko sa toilet na may dugong lumalabas sa tenga at may kakaibang searing sa tabi niya.
Maya-maya ay may isa pang ingay na narinig nila mula sa kalsada at nakita nila ang isang truck na may sakay na mga espesyal na ahente na nakamask na hindi sila pinansin at sa halip ay nagsalansan ng mga gulong sa labas ng bar at sinilaban ang mga ito. Kumapal ang maitim na usok na nakita rin sa TV kung saan sinabi ng news anchor na may malaking sunog sa gitna ng Madrid kaya doon nila napagtanto na gobyerno mismo ang nagsimula ng sunog para pagtakpan ang mga pagpatay. Pagkatapos nito ay lumabas mula sa banyo ang may sakit na lalaki sa sobrang lala ng kondisyon. Nahulog ang phone niya at nasabi pa niyang, "Don't touch me," bago tuluyang bumagsak at mamatay. Kinuha ni Nacho ang phone at nang makita nila ang mga larawan ay nalaman nilang dating sundalo ang lalaki at nagtrabaho sa Africa. Kasama rin sa mga larawan ang mga lalaking naka-hazmat suits kaya naging malinaw na ang lahat dahil ang lalaking iyon ang nagdala ng deadly disease kaya in-evacuate ang lugar at binabaril ang sino mang lalabas ng bar dahil malamang ay infected na silang lahat at tinatakpan lang ito ng gobyerno. Sa pag-aakalang mamamatay na sila ay bumalik ang lahat sa pagpatay ng oras habang naghihintay at si Israel naman ay inihahanda na ang lalaki para sa funeral prayers. Hawak ni na Elena at Nacho ang phone ng lalaki na may 10% battery na lang kaya sinubukan nilang humanap ng signal at nagawa ito ni Nacho sa pagtayo sa isang upuan malapit sa mataas na bahagi ng kisame ng bar kaya tinawagan niya ang katrabaho niya para sabihing nagsisinungaling ang TV. Pero dahil sa tingin ni Sacher ay hindi sapat ang pagka-urgent ni Nacho ay inagaw niya ang phone at desperadong sumigaw ng tulong kaya inakala ng kausap na prank lang ito at ibinaba ang tawag. Naniwala si Nacho na wala ng sapat na battery para sa isa pang tawag kaya nag-away silang dalawa hanggang sa mabali ang upuan at bumagsak sila na nadamay ang lahat. Dahil dito ay napalo ni Trini ang slot machine at tumama ito sa jackpot kaya naglabas ito ng maraming barya na agad pinulot ni Israel. Gustong gamitin ni Andres ang phone pero pinigilan siya ni Amparo at sinabing huwag na itong hawakan dahil pag-aari iyon ng may sakit na lalaki at gusto niyang lumayo sa kanya ang lahat ng humawak sa may sakit. Pumayag sina Andres at Sergio at naniwalang kailangan ng pag-iingat kaya tumakbo sila palayo sa grupo na humawak sa lalaki at nagtago kasama si Amparo sa likod ng counter. Para kay Elena ay sobrang katawa-tawa na ng ginagawa ni na Amparo dahil ilang oras na silang magkakasama at nagkakahawakan na rin naman silang lahat pero matigas pa rin ang desisyon ng tatlo at umabot pa sa puntong tinutukan sila ni Andres ng baril para pilitin silang bumaba sa storeroom at isama ang bangkay ng may sakit na lalaki. Ayaw sana ni Nacho pero nagbago ang isip niya nang barilin ni Andres ang slot machine para ipakita na seryoso siya. Si Israel naman ay mabagal pa rin dahil abala sa pag-quote ng Bible kaya napilitan si Amparo na suhulan siya ng 2 bottles ng alcohol para sumunod. Pagdating sa luma at maruming storeroom ay nagkwentuhan na lang sila pampalipas oras pero si Trini na may claustrophobia ay inatake ng panik at umakyat sa hagdan para hampasin ang pinto pero walang nangyari at sa kakawasiwas niya ay nabagsak niya ang isang kahon ng bote na nabasag lahat. Napansin ni Nacho na walang naiipong liquid kaya naisip niyang may drain at nang mahanap nila ito ay nalaman nilang konektado pala sa sewer at hindi ganoon kalalim. Nag-volunteer si Israel na bumaba kaya hinubad niya ang damit niya. Iniwan ang bag ng mga barya. Pinahiran ng oil ang katawan at sinubukang pumasok pero kahit anong tulak ng iba ay masikip pala at na-stuck siya. Bigla nilang narinig ang mga putok ng baril sa taas at napagtantong may mga pumasok sa bar at binaril sina Amparo, Andres, at Sergio, kasabay nito ay uminit ang paligid at may usok ng pumapasok dahil sinilaban ang loob ng bar para i-disinfect. Dahil malapit na silang masuffocate ay nagtulungan sina Elena, Nacho, at Sacher para mailabas si Israel sa drain para may pumasok na hangin mula sa sewer. Si Trini ay inatake ulit ng anxiety at sinubukang buksan ang pinto kaya napaso ang kamay niya at nilagyan nila ito ng oil at binalot ng toilet paper habang naghihintay na tumahimik ang lahat. Nang wala na silang marinig sa itaas ay binuksan ni Nacho ang pinto gamit ang wallet at nakita nila ang bar na sunog na pero walang kahit anong bangkay at may tape na inilagay ang mga ahente kaya hindi makita ang loob. Lumabas sila ng storeroom at nakita ni Nacho ang baril ni Andres na agad niyang itinago sa pantalon kahit napapaso ang balat niya. Gusto ni Trini na lumabas at humingi ng tulong pero pinaalala ni Nacho na kapag nakita sila ay siguradong papatayin lang sila. Wala pa namang may nararamdamang sakit kaya naisip ni Nacho na magtago na lang sila ng ilang araw hanggang makalimutan ang incident lalo na at marami namang pagkain at inumin sa storeroom. Biglang may ingay na ikinagulat nila pero phone lang pala iyon ng may sakit na lalaki na may maraming messages. Binasa ni Elena at nalaman nilang may kaibigan ng lalaki na nagche-check kung okay lang siya at doon lumabas na ilang araw na pala siyang may lagnat at alam niyang may sumusunod sa kanya kaya pumasok siya sa bar para maghanap ng banyo at doon palihim na tinurukan ang sarili ng isang experimental serum na ninakaw niya.
Hindi ito gumana sa kanya dahil matagal na siyang may sakit pero dahil wala pa ni isa sa grupo ang may sintomas ay may chance na gumana ito sa kanila. Biglang tumawag ang taong nag-message pero nag-alinlangan si Nacho kung sasagutin ba dahil baka trap lang at sa sobrang tagal ng desisyon niya ay tuluyang naubos ang battery ng phone. Umakyat si Satcher sa taas para maghanap ng charger na kasya sa phone nang biglang may maalala si Elena na isa sa mga message ay may sinabing, 4 doses left. Kaya agad nilang chinek ang bangkay pero wala silang nahanap at dali-dali silang pumunta sa banyo kung saan naunang dumating si Israel at nakita niya ang kahon na may 4 na siring at nagsimula pa siyang kumanta nang marealize niyang may kapangyarihan na siya sa grupo dahil 4 lang ang 12 para sa 5 tao. Habang nagtatalo sila kung ano ang gagawin ay biglang tinurukan ni Israel ang sarili niya dahil alam niyang siya ang unang tatanggalin sa botohan. Naglabas ng baril si Nacho pero hindi niya pinutok dahil sinabi ni Elena na maririnig sila ng mga pulis sa labas kaya sa halip ay sinugod niya si Israel at sinuntok. Pero natalo siya at napunta kay Israel ang baril. Nang subukang kunin ni Satcher ang mga siring ay hinampas siya ni Israel at nahulog ang kahon pabalik sa storeroom. Dali-daling bumaba si Trini at napulot ito pero dahil balot ang mga kamay niya ay nabitawan niya ang kahon at nahulog ito sa sewer. Dahil masikip ang butas ay kailangan ng mas payat kaya si Elena lang ang option kaya hinubad niya ang damit niya. Pinahiran ng oil ang katawan at pumasok sa butas kahit nasasaktan at dumudugo ang hita niya habang itinutulak siya ng iba hanggang tuluyan siyang mahulog sa maruming tubig. Mabilis niyang nakuha ang kahon ng siring pero tumanggi siyang atali ito sa wire na ibinababa ni Nacho dahil alam niyang uubusin lang nila ang lahat at iiwan siyang wala. Sinabi ni Elena na ayaw niyang gumamit kahit para sa sarili niya at kung gusto nilang magdesisyon ng maayos ay kailangan nilang bumaba rin. Habang pinalalaki ng grupo ang butas gamit ang tubo ay nag-explore si Elena at nakakita ng storm drain kung saan itinago niya muna ang mga siring sa butas ng pader at nakita niya sa kalsada na naroon pa rin ang mga special agents at pulis na inaasikaso ang mga bangkay mula sa bar. Pagbalik niya sa storeroom ay nakita niyang nakababa na ang mga lalaki at tinutulungan si Trini pero sa kakawasiwas nito ay nahulog silang lahat sa tubig. Nakalabas sina Satcher at Trini pero sinamantala ni Nacho ang pagkakataon para atakihin si Israel at bawiin ang baril kaya nagkaroon ng suntukan sa ilalim ng tubig at matapos ang ilang putok ay lumabas si Nacho na nagsabing si Israel ang bumaril at tuluyang nawala sa tubig matapos makuha ni Nacho ang baril. Naniwala ang grupo na pinatay ni Nacho si Israel at lalo siyang kinatakutan dahil mas nagiging violent siya. Sawa na si Elena sa kabaliwan ng lahat kaya hiniling niya kay Nacho na itapon ang baril kung gusto niyang dalhin sila sa mga siring pero sa halip ay tinakat ni Nacho si Satcher kaya napilitan si Elena na dalhin sila sa pinagtaguan. Habang naglalakad ay ginamit ni Trini ang bag ng mga barya ni Israel at naghulog ng coins sa daan para matandaan nila ang ruta. Pagdating sa madilim na tunnel ay biglang sumigaw si Trini na kunwari tinutulak siya ni Satcher kahit siya talaga ang nagtulak dito sa tubig at nagpanggap pang tinutulungan siya pero sa totoo ay nilulubog niya ang ulo nito para patayin. Napaputok si Nacho para magkaroon ng ilaw at nakita ang ginagawa ni Trini kaya agad siyang tumalon para iligtas si Satcher at pagkatapos ay lumipat sila sa mas maliwanag na tunnel habang tinututukan si Trini ng baril kahit hindi pa rin magawang barilin ni Nacho. Inamin ni Trini na ayaw niyang may nakakakita sa kanya kaya inagaw niya ang baril at tumakbo sa likod ng kanto para tapusin na raw ang lahat. Naiwan sina Elena, Nacho, at Satcher na siyang nakakita sa mga siring at hinati nila ito sa kanila pero bago pa sila makagalaw ay narinig nila ang tunog ng mga baryang inihahagis kaya sinundan nila ito at nakita ang katawan ni Trini na may mga coins na nakapatong sa mga mata. Pero bitag pala ito dahil habang nakatuon sila kay Trini ay biglang sumulpot si Israel sa likuran at pinatay si Satcher. Pagkatapos ay hinabol niya sina Elena at Nacho sa loob ng mga tunnel hanggang sa makarating sila sa isang hagdan na paakyat sa labas. Habang umaakyat sila ay natisod si Elena at nahulog ang siring niya at si Nacho naman ay nahawakan ni Israel. Nang makita ni Nacho na wala na siyang takas ay ibinigay niya kay Elena ang siring niya at binitiwan ng hagdan kaya silang dalawa ni Israel ay nahulog at namatay. Umiiyak na tinurukan ni Elena ang sarili niya at itinulak ang manhole lid sa dulo ng hagdan hanggang sa mabuksan niya ito at makalabas. Napunta siya sa kabilang side ng containment zone kaya maraming tao ang nakatitig sa itsura niya. May lalaking nagtangkang magtanong kung ayos lang siya at may babaeng nag-abot ng jacket pero hindi ito pinansin ni Elena at naglakad lang siya ng tulala. Sobrang lutang ang isip niya kaya hindi niya namalayan na nadaanan niya ang lalaking kadate niya sana na tinawag pa ang pangalan niya pero tuloy-tuloy lang si Elena sa paglalakad palayo.